nung naupo ako sa NTF-ELCAC, naiyak talaga ako dahil sa grabe ng panloloko at pangtatraidor sa Pilipino. I mean, imagine our churches where we surrender our hearts and our souls. Yung pala, itong mga ito ay dadalhin tayo sa puot at despair. No? Lahat nung kademonyohan na yan. At pati yung mga anak natin kukunin. No? So, this is what's happened to our country. Nandyan sila sa loob ng mga simbahan. At yung mga simbahan na yan ay may mga eskwela. At nandyan yung mga anak natin. Yes. No? Katulad si Sister Mary John Manansan ng Saints Scholastica. No? CPP yan. Ang high school na pinanggalingan, pugad ng recruitment sa matagal na panahon. Saint Teresa's, yes, also. Saint Joseph. Yeah. Si Arlene Brosas, nagkukunwari siya na human rights advocate siya, pero wala siyang pakialam dyan. Correct. Maraming na-rape na mga anak natin, pero tahimik siya. So, wala silang pakialam dyan. Itong Franz Castro? Si Franz Castro, nagkukunyari na teacher's rights, pero wala siyang pakialam dyan. Lahat sila nagpapanggap na human rights advocate, pero wala silang pakialam dyan. Worst offender sila. Sa madaling salita, para tanungin, bakit wala namang silang Diyos, di ba? Pero bakit sila nakapasok sa simbahan? Lahat papapaniwalaan nila sa iyo para lang makapasok sila. No, lahat. In fact, no, we have reports, Emily, no, na yung mga anak natin sa colleges, no, kahit mga sexual orgies, para lang maipasok yung mga panghikayat lang sa mga anak natin. Kung bakla yung anak mo, magpapanggap yung isang recruiter na may gusto siya para dahan-dahan mapasok sila. Ganyan yung narinig ko na ginagawa nila Sara Elago. Ang tawag nila sexual liberalism. Yeah, so sa madaling salita, wala silang iisa lang ang nasa isip nila at yun ay ma-recruit ang mga anak natin para pabagsakin ang ating gobyerno, etc. Yun lang. Walang katotohanan doon sa ibang sinasabi nila. Ma'am, nadugtungan ko yung tanong. Bakit wala silang Diyos na pinaniwalaan ang mga komunista nakakapagkuha ng posisyon sa church? Ang unang sagot po, the infiltration of the church is not ideological. It is more of practical reason. So hindi po Marxism, Leninism, and Maoism ang target nila na dalhin sa church. Ang pagpasok sa church, tama ka ma'am sa binanggit mo, the church is considered as a strategic social structure. Ano man ang sabihin ng simbahan, may epekto po yan sa paniniwala ng kultura at kaisipan ng tao. Same with the teachers, kaya tinatarget nilang teachers. Ang tawag dyan ay natural, traditional, social, and political influencers po ang mga grupong ito. That's the number one target bakit nila pinapasok ang simbahan. Number two, maliban na hindi ideological, practical reason, pundo. Ang church ang pinakamadali at pinakamagandang taguan ng pundo para ang mga illegal na gawain na related sa communist terrorism, mailusot nila. Third, hindi po nila layunin na i-convert ang Iglesia Pilipina Independiente or i-convert ito na maging komunista ang mga simbahan. Ano pong target nila? Mag-recruit ng individuals para gawing member ng CNL at gawing member ng tinatawag nating Communist Party Unit. So tatlo po yun. Ang recruitment at infiltration sa simbahan ay hindi nakabatay sa paniniwalang ideological o tungkol sa communism. Ito po ay practical reason. Influence, political, social, propaganda, pondo, cover, at ang pinakamabilis, recruitment. Sapagkat kapag ikaw ay may tabing ng habito at pulpito, napakadali po ang panloloko mo para mag-infiltrate sa targeted sectors, which we have witnessed kung paano ginamit ang UCCPRAN, ang IFI, at ang iba pang mga grupong kagaya nila upang makapagtago ang mga kagaya ni Bishop Ray Timbang na konektado sa CPP, NPA, NDF. And don't forget, Brother Franco, Ma'am Lorraine, dito po na unang nasiniwalat po last year o last 2022 ng mga pastors na member po ng UCCP. 15 of them made direct testimony on air live at ang iba Zoom kung paano sila na-recruit ng Communist Party while they were still theological seminary students at ang iba ng pastor na sila, ng kabataan nila. Hindi namin akalain sa NTF-ELCAC at kaming lumalaban sa CPP na mangyayari ito kasi nung under PRRD maliwanag ang gobyerno ay kasama namin sa paglaban ng CPP, NPA, NDF. Ngayon, baliktad. So, yun nakakagulat.
hindi namin akalain ito. Pero hindi naman buong gobyerno kasi NTF-ELCAC na sa atin naman, Yes. ang AFP when it just comes to gutter politics. No? Yeah. Yan ang problema ng Pilipino. Ma'am, ang maganda dyan, naibubunyag po kung sino sa bahagi ng gobyerno ang dapat pagkatiwalaan at sino Yes. po ang hindi. It remains that the Armed Forces of the Philippines, the NTF-ELCAC, the security sector leaders, the PNP are the ones that we can trust and rely on regardless of political bickerings and conflict. Hindi po sila nagmamaliw sa kanilang misyon. Kung kayo nakita nyo kanina sa unang bahagi kung paano namin ipinakita ang tuloy-tuloy na tagumpay ng ating mga kasundaluhan at ng ating security forces para tapusin po ang CPP, NPA, NTF. Nalulungkot ba kami? Nagagalit ba kami? Opo, pero hindi po kami magpapatinag. Sapagkat tinuruan po kami ni Pastor, ang aming leader dito sa Laban Kasamang Bayan at sa SMNI na ang paglilingkod sa mga mamamayan ay totoong pagmamahal. You cannot serve the people and waver with your service amidst crisis if you do not have true love for the people. Correct ka, Eric. At saka din, napakaraming namatay na mga Isa sundalo. pa yun. No? At saka nakikita, para sa akin, siguro for a lot of us also, parang sila yung, they teach us how to do it, diretso lang. Kahit na ano mang nangyayari, kasi matagal na naman silang ginagamit ng mga politiko, ng mga sundalo natin, matagal nang walang pakialam, maraming politiko na ganyan, pero tuloy-tuloy lang sila. At dahil dyan, umabot ang NTF-ELCAC sa panahon nila hanggat pwede na. So, diretso lang tayo. So, can I still read some more? Ma'am, sige, ma'am, Beautiful talaga. From Filomena Villanueva, ang sabi niya, kung walang SMNI, di namamayagpak ng mga bad word at mga salot sa lipunan ng mga taga CPP, NDF, NPA, NDF, kaya laging nakatulong sa gobyerno. So matapos, unfortunately, it seemed na pumunta ang presidente kasama ang entourahe, kasama ang ilang mga miyembro ng kanyang gabinete, pero ang napansin po natin ay hindi ganun ka-enthusiastic. Tila hindi ganun ka-enthusiastic. Both si Pangulo at ang kanyang mga kasama. Parang medyo defensive ang dating. O halimbawa, dumating ang Pangulo pero hindi kaagad siya lumabas. Nagstay muna siya dun sa Pearl Farm, which as we know, is owned by the family of one of his cabinet members. Ngayon, nung siya ay nag-inspect ng mga nasalantang lugar, nag-helicopter siya. And it took a while before that, nagstay nga muna siya sa Pearl Farm. Pagkatapos, nung siya ay nag-inspect, para namang parang shades of Duterte making the aerial inspections. Ang malaking difference, hindi po nakigulo ang ating Pangulo sa mga nasa nakipag-meeting siya together with his cabinet sa mga opisyales, mga local government people or mga officials ng mga LGU at dito, di ba, narinig natin yung pakipagtalakayan. Medyo may ibang mga tao na parang tila na flashback sila sa the president is an Aquino and you are a Romualdez. Si Friedrich, I do know but I didn't want to mention his name. So, si Special Assistant to the President, Anton Lagdameo, handled part of the discussion kasama ang mga LGU officials. Unfortunately, meron ding mga, what do you call this? Medyo snag because nung hiningi nga, bakit daw hindi pa nga nagda-download o hindi nabibigyan yung ibang mga LGU, ang sinabi lang is, pag humingi kayo, bibigyan kayo. Unfortunately, this doesn't sit well. Okay naman si Sap Anton. I'm sure he meant well. I'm sure gusto niyang sabihin na lahat mabibigyan naman. Unfortunately, kung yan ang proseso, ayun, sabi ni Ma'am Christine, nakakatawa kanina si Sap Lagdameo, kailangan daw muna ng request para matulungan ng mga taga Davao. Ayun na nga po. So, may sponsor ako. Sinong sponsor ka? Hindi, binabayaran ko yan over kayo. Yung skincare ko, binabayaran ko yan. Sobra kayo. Okay. So, yung sinabi ni Sap Anton, I mean, he's a nice guy. Again, the cabinet is full of nice guys who unfortunately make mistakes. Make mistakes more often than they have achievements.
Or kung meron man achievements, hindi naman ito natatalakay o hindi na bibigay sa hindi na ibabalita sa ating mga taong bayan. So, yun nga, sinabi kailangan daw i-request, or at least it came across as kailangan na i-request. Bakit? Nanlilimos ba ang mga LGU ng tulong sa national government? Bukod pa dito, sensitive na nga kasi Mindanao ito, Davao region. Davao. So, alam na nila na mayroon na silang political opponents in this region. Doon pa sila nagtagal bago nag-respond. Doon pa sila nagsasabi ng na yung mga ganyan, kailangan humingi. Bakit kailangan humingi? Noong nagka-earthquake, noong 2022, immediately rumisponde ang national government. Hindi kinailangan ng mga LGU humingi. Pero teka, dahil ba sa norte yon at hindi kailangan ng ganon? Diba? Immediately, si DSWD Secretary noon, si Erwin Tulfo, and within hours, ando na siya, tinitignan yung sitwasyon, and so on. Within hours, nagpo-press briefing, less than 2 hours after the earthquake, press briefing na yan, initial findings, initial reports, anong epicenter, sinong affected, ganyan. After that, by noontime, the President himself was talking to the people, siya mismo ang humarap sa media at sinabi niya sa media na this is what we're doing, ito yung mga lalabas na, and so on. Humingi ba ng tulong ang mga LGU doon sa nung sila ay nasalanta ng earthquake, nawalan sila ng kuryente, and so on. Overtime ang mga tao sa DOE, both monitoring, sending emergency teams sa mga naputol na kable, and so on. And electricity was restored in some areas within 24 hours, in others within a few days, the others within a week. May mga problema dun sa iba. So, dun sa iba, it took a little longer. May issue kasi dun sa local provider nila. But, nakita nyo umandar at hindi po kinailangan yung paghingi. Sabi ni J. Camp Anton is from Davao del Norte, ba't ganyan siya magsalita? Dapat nga prioritize kasi taga dun siya. Well, siya yung naging point man kasi nga taga dun siya at siya yung nakipag-meeting. Unfortunately, I don't think he was quite prepared. Hindi yata sila sanay na makipag-meeting ng ganito. So it wasn't even necessary. Halimbawa na nandun ang ating Pangulo kasi wala naman siya ma-contribute. So si SAP ang nagsasalita, pero ang sinasabi is, sige mag-apply kayo. Hindi naman po ganun. You can't tell people who are already kumbaga, biktima na ng sitwasyon, biktima na ng disaster, at sasabihin niyo, sige, fill up the paperwork. Kulang na lang ganon. So, what I see they were doing here is they were trying to be responsive, naririnig, nakikita nila yung mga kritisismo, at hindi na po nila mapabayaan. Ang tingin ko, dinelay na ito ng dinelay kasi hindi makapagdesisyon. Malamang yan, ang Pangulo ang hindi makapagdesisyon kung kaya't pumunta sila, ito na ilang araw na. Hinahagupit na nga ng baha ang rehiyon, naisip na lang pumunta. Kailan lang. Tapos dumating doon, di ba, ano yung pinakita? Ganyan. Now, meron naman silang dala, meron namang mga dinistribute. Pero kilala natin ang mga Duterte. Hindi po sila yung type na abot pa ng malaking cheque, magbibigay ng ganito. Walang dadating. Si Pangulong Duterte, nung mayor pa lang siya, pumupunta siya kahit hindi niya probinsya yung nasalanta. Nung sa Yolanda, di ba, pumunta siya sa Leyte, one of the first there, at namigay from the people of the city of Davao. Iyak na naman kayo. Kailangan bang maghintay? Kailangan bang yun? Nag-isip pa kayo, is it good publicity? Is it bad publicity? Anong sasabihin nila? And so on. Kinailangan pa na may pictures pa ng presidente na nag-i-inspect from the helicopter and so on. Ako, I appreciate na dumating si presidente, but I do not appreciate that it seemed like they were just there, distribute, konting kinig. It really felt perfunctory. Parang, sige, pakita, okay, o di sige.
Nung kami nasa Sulu po, ang dami pang lobster. Ngayon po kasi fina-farm na nila. Pero noon, hinuhuli lang. Dinadakot lang sa dagat noon. Nakakapag breakfast, lunch, dinner kami.